To the discussion of types of leaders, the continuation of our discussion for this lesson. As we have our discussions before, we've already done with autocratic, democratic, transformational, and transactional. So we still have laissez-faire, bureaucratic, servant, and charismatic, and even situational. So let's proceed. Pag sinabi natin na laissez-faire leadership, it is a type of leader that takes a hands-off approach, allowing team members to make decisions and work independently. So pag sinabi nating independently, si leader hinahayaan niya na magdesisyon, na gumawa ng sariling desisyon ang kanyang mga tauhan o nasasakupan. This can work well with highly skilled and motivated teams. So may mga leader na kapag nag-hire sila ng kanilang mga trabahador ay talagang magagaling kasi ang gusto niya yung mga highly skilled na tao na yon ay pwedeng iwanan mag-isa sa kanilang mga trabaho kahit na hindi niya nakikita. Yun ang tinatawag natin na independent. Okay? So, si leader pwedeng nagmamando rin pero hindi na siya masyadong nahihirapan kasi yung mga miyembro niya ay kaya niyang iwanan kahit na hindi niya nakikita ay very productive sila sa kanilang trabaho. Natin, katulad niyan, si leader nakaduyan-duyan lang, di ba? Tapos yung mga workers niya ay nagtatrabaho dun sa baba. Okay? So that's what we call a laissez-faire leadership. Katulad ng nabanggit ko kanina, hinahayaan ang mga tao na gumawa ng sarili nilang desisyon basta't akma lamang ito sa kung ano ang nais ng kanilang boss o ng kanilang leader. Ngunit meron silang kalayaan. Our example here is si Warren Buffett. Siya po ay kilalang investor at si Buffett ay kilala sa kanyang relaxed leadership style. Diba? Relax nga daw eh. Sa kanyang kumpanya, binibigyan niya ang mga managers ng kalayaan na gumawa ng sarili nilang desisyon basta't may magandang resulta. Katulad ng sinabi ko po kanina, hanggat hindi nalalayo sa goal or vision ni leader o ni boss, okay lang na gawin ng mga miyembro o ng mga tauhan ang gusto nilang gawin. Okay? So, sa ganung bagay ay mas naipapakita nila ang kanilang talento at mas naibibigay nila ang kanilang suporta o 100% na talento sa kanilang mga ginagawa. Alright, so ang officer ng isang student council ay may kani-kaniyang task. Tingnan natin ang senaryo na ito. Tanong, paano ka magdedesisyon bilang isang laissez-faire leader? A. Hahayaan ang bawat isa na magplano at magdesisyon para sa sarili nilang task. B. Tatanungin ang bawat isa araw-araw kung anong gagawin nila. C. Magpapatawag ng meeting kada araw. Or D. Siya ang gagawa ng lahat ng plano para sigurado. Ano kaya ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay walang iba kundi sagot ay letter A. Muli, ang tamang sagot ay letter A. Hahayaan ang bawat isa na magplano at magdesisyon para sa sarili nilang task. Katulad nga po na nabanggit natin, ang laissez-faire ay hinahayaan niyang magdesisyon ang kanyang mga miyembro o mga tauhan. Moving on sa susunod natin na type of leader, we have the servant leader. The leader that prioritizes the needs and development of their team members, aiming to serve rather than be served. Ibig sabihin, si leader, mas gusto niyang mag-serve kaysa siya ang pinagsisilbihan. Mas gusto niya na ibinibigay ang kanyang sarili at serbisyo sa ibang tao o sa kanyang mga miyembro kaysa sila ang magbigay sa kanya ng serbisyo o ng hirap sa trabaho. Ano po? So this approach emphasizes empathy and support. Ibig sabihin, hindi lang si member ang mga nagtatrabaho, kundi pati rin si leader. Kung anong ginagawa ni leader, maaring ginagawa ng miyembro, pero mas nag-e-effort ang leader kaysa sa mga miyembro. And that is what we call servant leadership.
Katulad ng nakikita natin sa picture, sa servant leader, sabi niya, a leadership style and philosophy that prioritizes the growth and well-being of others. Ibig sabihin, mas iniisip niya yung ikalalago o yung kapakanan ng kanyang mga miyembro kaysa sa sarili niya muna. Ano ang nandito? Sabi niya, unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Alright, next. True to life example here is the mother or si Mother Teresa. So si Mother Teresa, siya ay kilala sa paglilingkod sa may hirap sa India. Alam naman natin ang India is isa sa mga mahihirap na bansa before at hindi siya umasa sa posisyon o kapangyarihan kundi sa pagtulong sa iba. Hindi siya umasa sa gobyerno. Si Mother Teresa ay naglingkod ng ayon sa kanyang kakayanan. At sabi nga rin dito, ang kanyang liderato ay nakasentro sa serbisyo, hindi sa kapangyarihan. Tumulong siya sa maraming tao, tumulong siya sa iba't ibang tao nang hindi umaasa sa gobyerno o sa kung sino man. Let's have a scenario here. May dalawang estudyante na nangangailangan ng tulong. Isa'y nahihirapan sa aralin, isa'y hindi makabili ng project. Anong gagawin ng servant leader? A. Magbibigay ng focus sa mas mahirap ang grado. B. Tutulungan pareho kahit walang kapalit. C. Pipiliin ang mas madali tulungan. Or D. Maghihintay ng utos ng teacher bago tumulong. Ano kaya ang inyong sagot? There you go. Ang tamang sagot natin ay letter B, tutulungan pareho kahit na walang kapalit. Let's have the another leadership style, the charismatic leadership. Charismatic leadership is a leader that relies on their personal charm and enthusiasm to influence and inspire others. This style can be very effective in rallying people around a cause or vision. The best example for the charismatic leadership is the social media approach. Sa social media, kalat na kalat ang maraming mga influencers on how they advertise a different products. Kung kilala natin yung mga TikTokers, yung mga nasa Facebook na nagbibenta-benta at marami pong views, yun po ang charismatic leadership. Yun po yung isang uri ng leadership na kung saan ginagamit nila ang kanilang itsura, charisma, ang kanilang pagiging well-known upang magpasunod ng maraming tao. Ang isang example pa natin for the charismatic leadership are the different artists, yung mga artista. Because of their well-known name and faces, marami po silang napapasunod at maraming napapaniwala sa kanilang mga iniendorso. Alright, so katulad ng nakikita natin sa picture, nakakahatak ng loob ng tao gamit ang personalidad at inspirasyon. That is what we call charismatic leadership. Ginagamit ang kanilang charisma. The best example that we can use is Mr. John Kennedy. John F. Kennedy ay isa siyang pangulo na kilala sa kanyang karisma. Isa sa mga kilalang halimbawa ay ang kanyang talumpati na sinabi niya, "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country." Dahil sa kanyang presensya at talumpati, maraming Amerikano ang naging inspiradong magsilbi sa kanilang bansa. Dahil naniniwala sila kay John Kennedy at naniniwala sila sa kanyang mga adhikain. Ang mga Amerikano ay believe at ginawa siyang isang ehemplo para sa kanilang bansa sa mga taon na si Kennedy ay naglingkod. Okay, let's have a short quiz again. Bagsak ang moral ng grupo matapos matalo sa Inter-School Quiz B. Ano ang gagawin ng isang charismatic leader? A. Magbigay ng inspirational speech para bumalik ang gana.
B. Sabihan ang lahat na huwag nang sumali uli. Or C. Iutos sa iba para ma-motivate ng grupo. Or D. Magpahinga muna at kalimutan ang lahat. Ano kaya ang tamang sagot? The correct answer is letter A. Magbigay ng inspirational speech para bumalik ang gana. Another is the bureaucratic leadership or leader. This leader follows the strict rules, procedures, and guidelines. They value order and consistency, and they ensure that their team adheres to established policies. Medyo mahigpit si bureaucratic. Hindi katulad ni autocratic na siya lang ang nasusunod, pero ang kanilang similarity ay stricto sa rule ang isang bureaucratic leader. Ganon din sa procedure at sa mga guidelines. Ibig sabihin, ayaw niya ng hindi sumusunod sa batas, sa panuntunan, o doon sa direction ang kanyang mga miyembro. Kasi mahalaga sa kanya ang tinatawag na order and consistency para mas maibigay ang pinakamainam na resulta para sa kanilang grupo o para sa kanilang negosyo. Katulad ng nakikita natin sa picture, ayaw ni leader ng hindi sumusunod. Kailangan mula sa production division hanggang sa kanya ay may iisang panuntunan na susundin ang lahat. Kaya nga naman ang sabi rito, strict sa rules at protocol. Sumusunod sa proseso ang lahat. A true-to-life example is Ma'am Angela Merkel. Bilang Chancellor ng Germany, si Merkel ay kilala sa pagdikit sa mga proseso at dokumentong hakbang. Sa kanyang pamumuno, lahat ng policy ay dumaan sa tamang proseso ng gobyerno. Ibig sabihin, organisado at ang kanyang mga rule o mga sinasabing rules ay nasusunod dahil sa kanyang angking galing sa pamumuno. Let's have a scenario here. May proposal ang mga estudyante pero kulang sa pirma ng advisor. Ano ang gagawin ng bureaucratic leader? A. Tatanggapin ng walang pirma. B. Isusumite sa principal kahit hindi na signed. Or C. Hintayin muna ang kompletong papeles bago umusad. Or D. Magbigay ng verbal approval kahit walang dokumento. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter C. Hihintayin muna ang kompletong papeles bago umusad. Siyempre, dahil ito ang ruling ng isang eskwelahan. Next is situational leader. A situational leader adapts their leadership style based on the needs of the team and the situation at hand, balancing different approaches as circumstances change. Kung titignan natin, ang situational leader ay parang servant. Ang pinagkaiba nga lang nila, mas specific ang situational leader sa pag-adapt sa kung ano ba ang kailangan ng kanyang team o ng kanyang mga member. Samantalang kay servant ay mas binibigyang pansin ang paglilingkod ng leader sa kanyang mga miyembro. Kay situational, may paglilingkod rin naman. Gayunpaman, ang tinitignan ng situational leader ay depende sa sitwasyon ng kanilang grupo o ng kanilang samahan. Ano ba ang kailangan ng kanyang mga miyembro? At yon ang kanyang ginagampanan, binabalanse at ibinibigay. Katulad ng nakikita natin sa picture, si leader on hand kapag nagpe-perform ang kanyang mga kasamahan. Tinitignan niya kung ano ang kailangan nila, chine-check baka meron silang pangangailangan at minomonitor. Ganon din sa norming. Sa norming,
Siya ay nagfa-facilitate, kinakausap ang kanyang mga miyembro, at binibigyan ng advice kung kailangan. Sa storming, si leader, nagbibigay din ng kanyang suhestyon, pinakamagandang suhestyon o advice kung ano ang mas makakabuti para sa isang plano. Ganon din sa forming. Sa forming naman, si leader, based sa kanyang experience, ibinibigay niya ang kanyang nalalaman para mas maging epektibo ang isang desisyon o plano na gagawin ng kanyang mga subordinates o ng kanyang mga miyembro. Once again, binabago ang estilo, depende sa sitwasyon. Yan ang isang situational leadership. Katulad na lamang ni General Dwight D. Eisenhower. Si General Dwight noong World War II ay kilala sa paggamit ng iba't ibang estilo ng pamumuno depende sa sitwasyon. Dahil giyera dati, minsan mahigpit, minsan collaborative. Kaya kaya niyang i-adjust ang leadership style batay sa kailangan ng mga tao nung panahon na yon. Let's have a short scenario. May mga nagkaproblemang estudyante habang nagkakagulo pa rin ang projector para sa presentation. Bilang isang situational leader, ano ang gagawin mo? A. Unahin ang projector dahil kailangan ito sa klase. B. Hayaan ang iba na magdesisyon. C. I-prioritize ang estudyante na may emergency at i-delegate ang projector sa isa. Or D. Tumayo lang at pagmasdan ang sitwasyon. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter C. I-prioritize ang estudyante na may emergency at i-delegate ang projector sa isa. And that ends our discussion for the types of leaders. I hope na natuto kayo and sana ay nakapag-take down notes rin kayo sa inyong mga notebook. Yun lamang. God bless everyone.